Muli, isang mapagpalang umaga o araw sa inyong lahat. Gusto ko pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa aral ng daan ng kaligtasan. Muli, ang unang tao ay walang kasalanan. Sila ay masaya dahil kasama nila ang Diyos sa kanilang buhay. Dahil sila ay inilikha ayon sa kanyang larawan. May espiritu at walang kasalanan. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang pinaka-special sa lahat dahil binigyan ito ng kapangyarihan para pamunuan at pagpalain ang sanlibutan. Ngunit dumating ang tinatawag na orihinal na kasalanan, tinatawag na fundamental problem. Dahil sa ang tao ay hindi sumunod sa unang tipan at ang tao ay hindi sumunod sa salita ng Diyos o sumuway, dumating ang kasalanan sa tao. Ang kasalanan ito ay maaari nating i-summarize into 3 S's. Una, ang fundamental na problema ng Satanas. Ang tunay nating kaaway ay ang diablo. Sabi ng John 8:44 or John 10:10 na siyang ang nagsabi na ang diablo nga ay dumating para magwasak, pumatay at manakaw. Dahilan dito ang tao ay nahulog sa kasalanan, hindi kasalanan na maaari nating gagawa araw-araw o sa pangungupit o pagsisinungaling o sa pagpatay o mga karimari-mari na mga kasalanan na maaaring magawa ng tao. Hindi po yan. Ang kasalanan ito ay ang kasalanan na mana natin sa unang tao. Dahilan dito, ang lahat ng tao ay makasalanan. At walang matuwid ni isa. Kahit ang mga bata ay nasa loob ng sinapupunan ng kanyang mga magulang, siya na ay may kasalanan. Dahilan dito, dahil ang Diyos ay banal, tagapaglikha, perpekto, hindi siya kailangan pwedeng manahan sa tao. Dahilan dito, ang paghiwalay ay dumating sa tao, ito makikita sa Genesis 3:1-6. Bilang resulta ng problemang ito, ang tao ay nahulog sa mga pagdurusa o maaari natin tinatawag na non-believer state. Ito ay summarize natin sa anin. Una, sila ay tinawag na anak ng diablo. Sabi ng John 8:44. Dahilan sa ang tao ay nahiwalay sa Diyos, tayo ay naging spiritual ang mga batang naulila. Dahilan dito, ang diablo ang naging ama natin. Dahilan dito, ang mga problema ay tiyak na darating sa atin. Dahilan dito, ang tao ay maaaring mahulog sa pagsamba sa hindi totoong Diyos. Noong una, ang tao ay nilikha para makasama o bigay ng kapurihan sa Diyos. Ngunit dahil sa problema spiritual, ang tao ay hindi na makaabot sa Diyos at nahulog sa pagsamba sa hindi tunay na Diyos. O maaari natin tawagin itong relihiyon. Maaring sila ay nagsasamba, ngunit ang Diyos ay hindi nalulugod sa kanila. Sabi ng 1 Corinthians 10:20, ang lahat ng kanilang kaloob ay hindi ito para sa Diyos, kundi para ito sa diablo. Bilang resulta, ang tao ay nahulog sa mga problema hindi nila nakikita o maaari natin tinatawag na emotional problem or mental problem. Maaring iba sa atin ay nakakaranas ng mga malalim na kalungkutan, mga pag-isip na nakakatakot, at mga problema maaari nilang nakuha sa mga
tao sa kanilang paligid. Maaaring pwede natin tawagin itong scars in the heart na maaaring nagdulot ng higit na problema sa kanilang mga puso. Ngunit alam mo ba, sabi ni Hesus Kristo sa Matthew 11:28, lahat kayo napapagal at nabibigat ang loob, kayo lumapit sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang-apat na resulta ay ang tinatawag na physical problem. Itong problemang ito ay yung mga problemang nakikita ng ating mga mata, katulad ng mga sakit, mga problemang nakikita natin sa loob ng ating tahanan, maaaring mga relasyon na nasira, pag-aaway-away, maaaring nakikita natin sa paligid mga kahirapan, o mga problemang hindi natin makontrol sa ating buhay. Makikita sa Book of Acts, sa lugar ng Samaria, nakita na ni Apostle Philip na ang mga tao doon ay nahihirapan sa marami at iba't ibang klase na physical na problema. Ganito ang sitwasyon ng ating mundo ngayon. At dahil nandito, pagkatapos silang makaranas ng ganitong klase ng problema, wala silang kapangyarihan para makatakas dito. Kundi, makakaranas sila ng tinatawag na kamatayan. At hindi lang yun, ang kamatayang walang hanggan ang naghihintay sa kanila. Sabi ng Hebrews, chapter 9, verse 27, na pagkatapos na ang tao ay mabuhay, mamatay sa sanlibutan, siya ay huhukuman ng Diyos. Dahil lang dito. Ngunit hindi po yun ang higit na mas nakakapag-alala. Ang tinatawag na sumpa ang higit na dapat nating pag-isipan. Dahil ito ay maaaring maipasa natin sa ating susunod na lahi. Ayon sa Exodus chapter 20, verse 4-5. Mula sa 3-4 na henerasyon, ang mga sumpang ito ay darating. Meron po ba kayo, nakakaranas po ba kayo o may kakilala kayong tao na katulad ng kanyang ama, may ganito siyang klase ng problema? Ang tawag po doon ay spiritual na pamana o spiritual na sumpa. Ngunit ang problema ito ay ginagawa ng tao ng kaparaanan para malunasan. Unang paraan ng tao ay sa pamagitan ng relihiyon. Paring meron tayong isang sekta na pinangyaripan, ngunit ang relihiyon po ay hindi makapaglunas ng mga problema nito. Ayon sa Book of Matthew, chapter 12, verse 43-45. Sunod ay ang paggawa ng mabuti. Ayon sa Isaiah 64, verse 6, ang lahat ng gawa ng tao na mabubuti ay isang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito ay ang paggawa ng mabuting gawa ay hindi sapat para malunasan ang mga espiritual na problema. Sunod, kaalaman, filosofiya. Ayon sa Colossians chapter 2, verse 8, walang kaalaman o katanungan o sino man ang makakapagbigay ng solusyon kay Satanas at ang problema sa pagkaroon ng kasalanan at paghiwalay sa Diyos. Maaring tayo nakatanggap ng mga sertipiko o isang mga gantimpala sa ating mga kakayahan. Ngunit ito hindi sapat. Pang-apat, minsan, iniisip ng iba ang pagsunod sa mga batas o ang pagsunod sa mga filosofiya na nababasa sa Biblia katulad ng mga Pariseo. Ngunit, kahit anong talino ng tao o pagsunod ng tao, hindi nila kaya malunasan. Ayon sa Romans, chapter 2, verse 20, na the more that they follow the law, the more nagkakaroon sila ng konklusyon na sila'y makasalanan. Ang 5, ay
tinatawag na other gospel. Opo, tama po ang inyong narinig. Si Jesus ay nangaral ng mabuting balita, ngunit ang mga tao ay hindi lubos na nakakaunawa ng tunay na ebanghelyo. At meron silang maling pagkakaalam patungkol kay Hesus Kristo. Iba sa kanila, kinilala si Kristo bilang isa lamang propeta, katulad ni Juan Bautista, o maaaring isa sa mga propeta, o si Elijah. Ngunit, ano nga ba ang solusyon sa spiritual na ito? Problema ito. Opo, ang Diyos lamang ang kayang magbigay ng kalunasan sa problema ito. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ito po ay kaloob ng Diyos. Ito ay pag-ibig ng Diyos. Ayon sa Romans 5:8, while we are still sinners, habang tayo'y nasa sitwasyon ng kasalanan, Christ died for us. Ano po ang pag-ibig ng Diyos? Si Kristo. Sa susunod ko na video, gusto ko pong ipaliwanag ito ng mas malalim ang kaparaanan ng Diyos para malunasan ang spiritual na problema. Muli, magandang araw sa lahat. Sana po ay naiintindihan ninyo